mga higala mayong adlaw ka natong tanan og welcome diri sa panaguban sa atong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Feniquito mga higala. Yes mga higala no, pasensya kayo panigsa na kita mag-uban karon no. Ay tungod sa atong paghatag og kining mga higala no, paghatag og kining higayon no para ipadungog sa inyo ang atong live coverage sa tuwang impeachment trial no. So sa karon mga katambayan, medyo pagita karon no. Panagsalang tanong pero ako gimingaw pud ko sa inyo hapon ay. Chareng. Beto mga katambayan no, karong taknaa no, ang experience na nato no, ang mga grabing pagdaot sa panahon no. Like for example, tun hitabo dito sa may no, sa Tudapita sa Jose Abad Santos mga higala no, sa may Davao Occidental mga higala. So grabe ang dito, grabe ang pagbaha no, pagay nakakuan gani kayo mga higala, wala pa kayo naka-recover sa ato ang ginaingon nga wa pa naka-recover sa kining no, maong hitabo no sa linog tong magnitude 7.8 no, nanapod sila ani kaning ginatawag nila nga no, flash flood no. Ubay-ubay na ang pila na kay nakita to sa siyang mga higala. Tong last na kung tan-aw is 5 ang confirmed na nga patay no, so nanlay 4. Ay nako, luya pod nila So mao na karon mga higala. Anyways mga higala, una ta mo aginod sa unahan mga higala no, ato sang sayron mga higala no, kung paunsa ba no, kay katong niagi si bagyong Inday man to no, si Tropical Storm Bavi ba to? No, tapos nimo siya si Inday pag-abot diri sa no. Paunsa ba mahimong bagyo no? Ang usa ka low pressure area, unsa ba ginatan-aw ana mga higala no? Unsa ba epekto ana pa no? Anyways, mga higala ato karon mga higala no. Atong paminahon mga higala no, ang ang weather specialist sa Pag-asa mga higala no, nga si Engineer Alan Ray Ribo mga higala no, aron nga masayra nato no kung unsa bagid ni paunsa bagid makuan ang bagyo mga higala no, paunsa siya daya ko sa ni Exa, paunsa bagid siya paunsa ba mahimong bagyo mga higala no, ang usa ka kuan. So anyways mga higala, ato paminawon mga higala no, ang weather specialist sa DOST Pag-asa Davao Station nga si Engineer Alan Ray Ribo. Paminawon na to. During thunderstorms, kung kayo po ay nasa pool, nasa dagat, naliligo, or nasa open area po na matataas na lugar, pwede po kayong tamaan ng mga thunderstorms. Lalo po yung mga nandito sa matataas na lugar ng Marillo. So may mga tinatamaan po ng thunderstorm and lightning discharges noong September 2024. And lastly, ang tropical cyclone. Okay lang po kayo? Sige nga po na yun. The last part po is the tropical cyclone. Before po maging bagyo, ang isang low pressure area po, binabantayan na po yung ikot niya. Umiikot po siya in a counterclockwise manner. From the ground, aakyat po yan, papunta pong atmosphere. So lahat po ng init ng Pacific Ocean, dadalhin niya yung mga moisture hanggang sa makadevelop po siya ng mga thunderstorm clouds. Ililip po niya yan yung mga moisture para maging mga strong winds and severe tropical cyclones hanggang sa maging typhoon category po yan. So kapag ang isang bagyo umabot na po ng 39 to 61 kilometers per hour, signal number 1 na po yung itataas sa isang lugar. Yung tatawagin na po tropical depression. So, posible kung hindi po maglalantaw sa inyo, hindi naman po kayo magkakaroon ng mga malalakas na hangin. Pero during tropical depression, posible na po yung mga malalakas na pag-ulan at yung mga nasa landslide and flash flood prone areas, pwede na pong bumigay ito. Kaya bantayan po natin kung nasa along this area sa po kayo nakatira. So, isa pong pangyayari noong December 2020, in Davao de Oro, nagkaroon po ng landslide due to tropical depression Vicky.
Kapag ang bagyo po lumakas pa at umabot ng 62 to 88 kilometers per hour, ang pag-ikot po ng bagyo near the center, within 24 hours, inaasahan po natin yung landfall at tatawagin na pong tropical storm. So during signal number 2, posible po kung nasa La Nina state po tayo, marami po yung tubig ulan, gaya po ni Tropical Storm Sendong, although wala pong pronounced eye sa gitna, pero nagkakaroon po ng maraming tubig ulan dahil pa rin po sa paglamig ng Pacific, maraming moisture, marami pong tubig ulan, kaya pag landfall po ng bagyo, marami pong nasugatan, maraming nawawala, at marami rin po yung na-reported na namatay. Ito po yung scenario na posible during strong tropical cyclones around tropical storm category. May maraming puno po sa bundok na pwede pong maitulak ng mga flash floods. Kaya yung mga debris, yung mga posible yung mga kahoy na pwedeng rumagasa doon sa area na yon, pwede pong magdulot ng mga disaster. Kapag ang bagyo po lumakas pa for 89 to 117 kilometers per hour yung pag-ikot po sa bagyo sa sentro, tatawagin na pong severe tropical storm. Within 18 hours, pwede na po yung maglandfall. At inaasahan natin dahil severe tropical storm, meron ng pong mga pagbaha over the area, kaya pwede pa rin po tayo makaranas ng mga severe flooding. Kapag ang bagyo po umakyat pa ng 118 to 184 kilometers per hour, tatawagin na pong typhoon category, and within 12 hours, posible po maglandfall na sa atin. Signal number 4 ang pwede pong itaas sa isang lugar. Pag hindi naman, pwede po hanggang signal number 1 namin. Kagaya po ng image natin ng hinatuan radar na sa ngayon po hindi po gumagana, pero in the coming years meron pong rehabilitation na mangyayari o bibili po tayo ng panibagong radar facilities. Nag-donate naman po ang hinatuan ng area na mapagtatayuan, kaya posible pong ma-revive ulit ang hinatuan radar. So as an example, ito po yung nakita ng hinatuan radar during the passage of Typhoon Pablo na umabot po ng 185 kilometers per hour. Yung pag-ikot sa sentro ng bagyo, makikita po natin na sa satellite o sa radar image, kulay green, meaning light rain po ang buwan. Wala po siyang masyadong tubig ulan dahil El Nino po at that time over the Pacific sa eastern part. Pero the very pronounced eyes, that would signify na napakalakas po ng bagyo. Naglandfall po si Pablo in Davao Oriental, more than 1,000 people died and more than 800 people reported missing. Ang gustiness o biglang bugso ng hangin, pag-ikot ng hangin, umaabot po ng 220 kilometers per hour. Malapit-lapit na po tayo. This is the actual scenario. This was the actual scenario. So, kung babalikan po natin yung mga historical data natin, yung mga nag-upload ng mga pictures over the internet, ito po yung mga actual scenarios natin. The aftermaths, the retrieval operation, the search and rescue, nandyan pa rin po. At kung ang bagyo po lumakas pa ng more than 185 kilometers per hour, tatawagin na pong super typhoon. Itataas pong signal number 5 sa lugar, and within 12 hours, napakahirap na po mag-evacuate. Nasa safe place na po tayo sana during evacuation. This is an image of a devastating tropical cyclone. Makikita po natin, sobrang dami ng tubig ulan, sobrang pronounced ang eye ng tropical cyclone, kaya noong November 8, 2013, meron pong isang super typhoon na tinawag po nating Yolanda with an international name Haiyan. Umabot po yung gustiness niya ng 275 kilometers per hour. Kung makikita niyo po, buong bansa ang may daladalang
tubig ulan po nitong tropical cyclone. More than 6,000 people reported died. Marami pong nawawala. More than 28,000 people reported injured. Ang naglandfall po ito sa Tacloban Leyte on November 8. And this is the actual scenario. This was the actual scenario. Makikita po natin yung mga bangkay na nakakalat sa mga kalsada. Yung halo-halong debris po yan. Hindi po natin ma-identify. Pero yung impact po ng storm surge pwede pong buhatin yung mga sea vessels natin papunta pong coastal area. Kung magpapatuloy po ang init ng El Nino for the month of July, we're expecting 2 to 4 tropical cyclones na pwedeng dumaan or mag-pass over the Philippine Air Responsibility. August, 2 to 4 tropical cyclones. For September, 2 to 3 tropical cyclones. October, posibleng mahina ang habagat, posibleng 1 hanggang 2. November until December, posible pa rin pong 1 hanggang 2. For the names of the tropical cyclones for 2026, ito po yung mga list of the names. And for 2030, kapag wala pong major devastations, the same names po ang babalik for 2030. Yung 27, 28, 29, iba-ibang sets po yung names na yan. And wala na po si Sendong, pinalitan na ng Sarah. Wala na po si Pablo, pinalitan ng Pepito. Wala na po si Yolanda, pinalitan na po ng Yasmin. So, ang huling bagyo po si Henry, ang susunod po, posible napakalakas niyan, si Inday. Kilala niyo po si Inday? Kulay niya po is green. Hindi sa personal opinion ko lang po yan. So, it would hit for about super typhoon category, sabi ng mga experts. Pero nasa Pacific Ocean po yan. And the last slide. Sabi po sa Luke 21:25, and there shall be signs in the sun, solar eclipse, and in the moon, lunar eclipse, and in the stars, mga showers, and upon the earth, distress of nations with perplexity, the sea and the waves roaring. Alam naman po natin kapag may malalakas na lindol, malalakas na bagyo, pwede pong magkaroon ng roaring of sea waves. Tsunami, storm surge, po natin, no? Pero may hinihintay po tayong mga malalakas na bagyo, may hinihintay po tayong malalakas na lindol, pero alalahanin din po natin yung pagdating of our Lord Jesus Christ. And when these things begin to pass, then look up and lift up your heads, for your redemption draweth nigh. So sana po, hindi lang yung malalakas na bagyo, hindi lang yung malalakas na lindol ang paghandaan natin, pati po yung pagdating of our Lord Jesus Christ. And for your comments, suggestions, concerns, pwede po kayong mag-visit ng Pag-asa website. It's www.pagasa.bust.gov.ph, and pwede po kayong tumawag sa Pag-asa Davao Station 082-234-0890, o pwede nyo rin po kaming i-email sa weatherdbo@yahoo.com. So, mo ito mga igala, no? Si Engineer Alan Ray Ribong, weather specialist sa DOST Pag-asa Davao Station, mga igala, no? So, mo ito ni-explain mga igala, no? Nato yung mga pangalan dito, mga igala, no? Sa mga bagyo, no? So, mo na itong bantayan na may pag nalagay low pressure. Ang kanya na may igala, no? Local government, may dapat magiging kwan dyan, no? Proactive sa mga yun nga mga kwan, no? Nga maghatog information dissemination, no? Sa ato ang katauhan, no? Pero ang kating kwan yun, no? Jose Abad Santos, no? Let's pray for Jose Abad Santos, no? Ampo ginato sa tanan, no? Bisa kinsa man tang kwan, no? Siguro kung daghan siguro magkahiusa ang tanan magampo, no? I think gwapo ang ay mga kwan siguro madungog gid siguro mga igala, no? Sa taas, no? Anyways mga igala, since nagstorya to sa barangay Jose Abad Santos mga igala, kung asa to may tabong flash flood sa kwan mga igala sa barangay Tanuman,
Ato sa kuno ato usab nga hisgutan mga higala no. Kung usa ning baha mga higala, usa ba yung mga klase-klaseng kuan mga higala no kaning baha no nga masinatian dito sa tuwang nasod mga higala. So anyways mga higala, balik ta man lang sa importante hinumdum niya to si Bianan. Balik kita mga higala din sa to panaguban sa tong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Feniquito mga higala. Kumusta yung palibot diha no? Well, na ay mga times mga higala no nga abi na to init kay karong ganiya init pagkabuntag pero mukalit lag ulan paghapon ya kusog pagit kayo no. Natoy times tong weekend mga higala na o mo to kasagsagan mga higala no. Nahitabo tong flash flood dito sa kuan dito sa unsa ni sa Sitaw gana. Sa Barangay Tanuman, sa Abad Santos, nandito mga higala, nahitabo to dito. So, kuan po ato, about time to sa muang kuan taba, nag-apil-apil man taning mga tournament lagi mga higala, no? Para sa mga baguhan pa sa tennis, good. So, motong nahitabo mga higala, dugay, kinundang ulan atong panahon na, or adlaw, last, I think, July 10 to, wala ka mali. Medyo dugay-dugay, magsimana naman po. So, ang kwan ka naman yung galan, i-explain karon sa itong Mines and Geosciences Bureau, kung MGB may galan, under sa Department of Environment and Natural Resources may galan. Usa ba yung mga klase-klase nga pagbaha, no? Actually, dito po ko napandaghan ng klase sa baha. Di ay ubay-ubay di ang klase sa mga baha dahil diri sa tuwad na naghihitabo, no? Pero na-explain, ganun na yung mga pagbaha nga mahitabo, no? So anyways, may ganito maglangan. Ato na paminawan mga higala, no? Ang lecture, no? Sa mga higala, no? Ato kani Regional Director sa to ang Mines and Geosciences Bureau sa DNR mga higala na si Ma'am Beverly Brebante. Paminawan na to. And a watershed. You recall the very popular phrase, a watershed is a watershed is a watershed, by our former secretary, the late Jimmy Lopez. So, a watershed, the big portion, no? Kumbaga, ang Davao City, we have a very big watershed, kaya nga ato ang headwater, tuapa, gikan sa San Fernando, Bukidnon. Ang ato ang Davao River, ang headwater niya is in San Fernando, Bukidnon. So when it comes to flooding, it's very important to understand nga ang ato ang watershed, dili lang ni siya hangtod matina. Posible nga nagaulan, kusog ang ulan sa Bukidnon. But the Davao City, grabe ka init. Kalitra ni baha. That's very possible because of our watershed. So we have to understand the geomorphological setting of our areas. So in a watershed, this is the major one. Posible sad ka mag-classify na sub-watershed. Kanina pong magagmay ni sapa din that are connecting with the major rivers. These are what you call sub-watershed. So dinhi po posible ang upstream aning mga minor rivers nag-ulan po din So communities downstream can also be affected. Okay? So why should we understand our watershed and about river system? Number one, our rivers migrate over time. When we say migrate, no, ang tao gani migrate kasi gusto mo adto Europe din taas kamot. Kasi gusto mo adto Canada. Migrate sa migrate to Canada. But I tell you, babalik at babalik pa rin kayo sa Pilipinas. Sama na sa tong river system. No, ang ato ang river nagabalhin-balhin. But they will eventually go back to their natural course. So this is an example. I just took this through a Google Earth, no? So actually you have to maximize itong Google Earth. Daghan gid mo makita. This is a river system in Malita. Nakalimot lang ko unsa ni siya na river sa Malita. Naman si Davao Occidental na to din So this is the image in 2003 and the same image in 2009.
Now, if you will look at the river here, no, naay portion din nga medyo straight pa siya in 2003. But after, in 2009, so that is just 6 years after, nakita ninyo, nagliko-liko na niya siya. And possibly, this whole flat area alongside this river system, this is what we call the flood plain. There is a possibility that this river can migrate onto this area. So, inanang iyahang characteristics sa tuwang suba, nagabalihin-balihin. Now, this is another Google image in Davao del Norte. If I'm not mistaken, I think this is in Libuganon River. Now, you can see here, these are traces of the old channel. Kanang mga nag-letter C din ha. Sa una, diha nagagi ang river. Nibali na siya karon, muna niyang iyahang channel. But again, as I've mentioned, babalik at babalik pa rin ang river system. So this abandoned channel, kung ikaw kay excited ka, nilapat ni mong yuta, kay wala na ang suba, nitukod kag balay dinhi, hulat lang. Mubalik lang ang suba diha kung walay buhaton na mga measures. Another example, so here you can see an image or a video, no, collated satellite images. You can see how the river channel changes over time. And here, this is in Cagayan River as well. You can see these are abandoned channels. So, diha sa una nag-agi ang ato ang river system. And you can see here, posible na po siya mubalik sa iyahang dating giagihan. So that's what you have to understand about our river system. That we have mentioned flooding. Again, flooding is a natural process. No, basta gani mo overflow ang tubig, sa amo pa technically, baha na siya. Naman ko uban, mangutan na may ginabuha inihang area, ngayon sila dili. Kay ang tubig kumula pas taga tuhod raman. So dili pa daw na baha sa ilaha. Siguro ang baha tagaliog na. Pero on a scientific definition, once na mo overflow ang tubig sa iyahang channel, anal ba na siya, river, creek, basta pila pa na ka-sentimetro, basta mo overflow, it's already considered as a flood. Siguro pahigaw na to para lapas tao, baha na siguro to para sa ilaha. But anyway, that's just our definition. Okay, so we have different types of flooding depending on its location and duration. So kami ang ato ang mga complete ani in Davao region. We have river flood, we have coastal flood, and we have urban flood. Now, ang difference lang ani kung asa nahitabo ang pagbaha. Okay, and in terms of duration, duha lang. We have the flash flood and the sheet flood. So what is a flash flood? It's just, kumbaga, flash, no, the flash, if you know him, paspas kaayo ang pagbaha. So this is because of the steep slopes, the amount of water. So pag di na gani mo kadagan, na ay baha, flash flood ang tawagan na. Okay, this is an example of a video of a flash flood. Just nakuha lang niyo siya no, sa internet na a group of people enjoying the river. Ang uban nakadagan, ang uban sige nagulat lang false magani na siya gani if you can see here. And in just a matter of time, just a number of seconds, kusog na ang tubig. So this is a classic example of a flash flood. So do you think, I'm not sure if ano ba ni sila? Nakuha ba na sila? Another classic example of a flash flood. Now I want you to, look into, amo niya kung i-highlight man good ang time. No, actually ako nang gitanaw gabi eh. It took only mga
2 to 3 minutes, no, for the water to cross this highway. So another classic example of a flash flood. Now, when we talk about flash flood, I will just, siguro, just a bit kay naaman nato ang Davao Occidental to really talk about this. If you have seen the news, no, in one of the barangays in Jose Abad Santos, katong daming bitaw during the earthquake. No, there was an we experienced a magnitude 7.8 earthquake. We have a lot of mass wasting, especially in the Davao Occidental province. And some of this mass wasting happened and was along the river system. Kung sige siya nga river, San Isidro, Nuwing. This is Nuwing River. Nagdam ang kaninga mga materials. So what is scary about this, kung wala yun siya na-address immediately, kung nagsigig ulan, kaning dam, this is an artificial dam, possibly mag-breach. And once na mag-breach ang isa ka dam, this will now turn into a flash flood. And downstream of this Nuwing River, na atong isa ka barangay, which I think was recommended na nag-preemptive evacuation din sila that time habang wala pa nila address. But based on the reports right now, na hinahinay na, nigawas na ang tubig ani because of our help from other government agencies. So, muna ang mga critical and delikado as well pag na mga artificial damming. Now, next is the sheet flood that I've mentioned earlier. What's the difference niya from flash flood? Si sheet flood has a wider extent. Mas lapad ang iyahang coverage. Hinay ang pagsaka sa tubig, meaning pwede pa ka makabakwit. And this is a normal occurrence, especially in Davao del Norte. No, kanang Carmen, Tagum, Panabo. There was really this time, years, no, previous years na every year naagid ning sheet flood sa ilaha. Now, ang major impact of sheet flooding is mostly on the agricultural and economic impacts. So, if your area, labi na ang Del Norte, di man gid malikayan. They are the catchment of all the river systems coming from the upland municipalities in Del Norte. So, alangan naman atong i-relocate ang mga munisipyo kung saan ikadaghan. So, there are some measures that can be undertaken and can be implemented for them to adapt. Napataga Del Norte din. Have you experienced this type of flooding? Na kung dili siya malikayan, we adapt to this present condition in the area. Now, what are the causes of flooding? So, it's being enumerated here, one by one. Of course, prolonged rainfall, mo yun na ang main cause of flooding. We have typhoons and storms, storm surge. Here in number 5, as I've mentioned, dam or levee failure. Urbanization is one of the anthropogenic factors of flooding. Kung kita mahilig ka, halos isemento na nato ang tibok Davao City, unsa ang disadvantage? Pag mag-ulan, gamayng ulan, wala na'y kasudlan ang ulan. Di na siya mo infiltrate sa yuta kay puro na semento. So what happens? Surface runoff na siya. Tanan, padulong na sa tuwang mga kanal. And if our drainage system is not designed to accommodate the maximum rainfall no nga pwede makuha sa Davao City, ang nakahitabo instead na pasulod sa kanal, ang tubig ka na sa kanal magawas. No, mo na nga to ang ma-experience even in the previous. Pero right now, I think based on my observation, halos na-address na nato ning mga sheet flooding concerns nato. Okay, so these are just some of the flooding incidents all over the Philippines, and we also have here in Central Java, Indonesia.
Now, I want to highlight this thing, especially when it comes to land development. This is in Cagayan de Oro River. I was assigned before in MGB Cagayan de Oro, so I was very familiar with this area. This community is called Isla de Oro. No? They were, during my time, kaning mga communities din here, they want their properties nga mga matituluhan. And it was not given or wala ni sugot si DNR that time because first and foremost, si Isla de Oro is actually part of the Cagayan de Oro River. During Typhoon Sendong, no, this is in Sendong in 2011, kami siya nga community, this is the meander, pero sa unang panahon, si Cagayan de Oro River, straight ni siya. Kami yun ang iyahang giagihan. And then because of flooding, several flooding incidents, natipunog, nag-deposit ng yuta dinhi, nahimong isla, hangtod sa ni-connect na siya sa mainland of Cagayan de Oro River. It was developed into a community. Here comes Typhoon Sendong. Too much rainwater. Ang buhaton sa tubig, mangitag shortcut. So, once ang gi-shortcutan, ang Isla de Oro. So, na-erase yun ang whole community. Now, this is also in Infanta, Quezon. So, before nibalhin ang river dinhi, ang iyahang channel is kani. No, kaning red. Nagbaha, daghan og yuta, dala, napuno ang channel, nibalhin. Okay, so these are the important things that we have to look into when we select settlement sites. Okay, so similar with these photos. Okay, so we'll just run through that. And then, okay, this is an example of a video, no? Mahilig man gyud ta develop along river channels. Actually, nasa balaod sa atong water code of the Philippines, no? Nga naatay, pito ka meters? 3,720. Nakalimutan ko sa buffer zone, easement, na dapat along a river, especially pag nanaka sa urban, nanakay 3 meters na buffer zone, dapat walay, dili siya puyan. In some countries, kani nga mga areas is being established as a park, no, or a room for the river. So, bigit siya tukuran, but it will allow kung pananglitan mo baha ang river, kana gihapon ang iyahang bahaan, no, kana mga areas. I've read recently in Iloilo City, no, just this week lang, they have established a room for the river, 100, if I'm not mistaken, 100 meters, no, on both sides of the river, gibawalan na i-develop into mga permanent structures. So those are some of the nature-based solution that is being implemented. Now here you can see just a few solutions that is being recommended. Of course, drainage system. We have to improve our drainage system. We have to conduct regular cleaning. Kasi in some areas, kani po ang culprit, basura. No, naatay gwapo nga drainage system, but kita mismo, personally, are we really throwing our trash appropriately? Are we really segregating our trash based on the Solid Waste Management Act? So, kita mismo makatabang ta. Okay, we have, of course, the hard infrastructure. We have this, as pareho sa Iloilo, they maintain the flood and the wetland. And in some nature-based solution, kani, they do not, cement or concretize bang tamang term, no? Isementohon ang whole land, but they are implementing mga green infrastructure to allow rain to infiltrate gihapon. So kanina, I think in Davao City, naana sa ato ang mga ordinance in a certain property na ay percentage dapat na mahimo siyang green space.
So pag wala kay green space sa imong development, medyo dili pa na siya makapasa. So these are some of the solutions. And of course, kaning harvesting, rainwater harvesting is very important. It's also being implemented in Davao City. Before katagan o building permit, dapat pagbisita nila sa imong balay na kay tangke to harvest the rain. So it's one of our measures as a resident here in Davao City. As what I've mentioned, in areas like Davao del Norte, we can implement the retrofitting or adaptation. Now, in some countries, nga grabe ka bahaunon, ang ground floor nila is only meant for parking space. So, tanan residents, elevated sila depende on the maximum flood level that they have encountered. Now, as what I've mentioned, our nature-based solution for flood, it's a long-term and a much cheaper strategy. Now, example of this again, the preservation of riparian buffer zones. So here is a Room for the River project. It's being implemented in Europe and now in the Philippines. Some are having this adaptive approach still in Europe. So, ang ilaha dito, naa sila'y agihanan, mura siya overpass, no, that crosses through all the buildings. Kaya kung magbaha, abot man yun dinhi, dili maapektuhan ang ilahang mga, kumbaga naa sila'y route pa to pass through using these bridges that are connecting one building from another. So they really adapt on the flood susceptibility of their locality. Okay, again, yung hybrid approach. And in some countries, they turn this mitigation into art. Okay, so you can see here, mga approaches, di lang siya semento-semento. So medyo para gwapo tanawon, the integrated art with their adaptive solutions. So as what is being mentioned here, mitigation does not have to be ugly. In fact, ang ilang mitigation, nahimo siyang tourism area. No, mas daghan nagtan-up, apart from its purpose, the art is still there. So we just have to change the people's mindset. So still in Europe, sa ilaha, just let it flood. Kumbaga, baha ka lang. Kami, nag-adapt na lang sa inyong baha. So, they still, the flood and the people, kumbaga, exist together gihapon. So mga ito mga higala, no, ang pahayag ni MGB 11 Regional Director Beverly Brebante mga higala. So, anyways, mga katampay, nuntan, amoy nasabtan, no? And magamit nato in the future mga higala. Kung unsa ato mga higala, usa ba mga solusyon nga angay nato nga makuanan, no? Nga angay nato buhaton, no? For this mga higala, nga kuano kay murag ang baha mga higala, permanente na ang mga higala. And mas grabe ang baha, it's because sa ato observation, wala na kaayoy ka ng kuano, wala na kay ka ng mga kahoy sa taas mga higala, no? Pag nawala na tong mga green spaces, no? So unta, no, ma-consider na gini sa kada kuno kani siya mga higala kanang kwan kini dili siya ani ka costly mga higala nga mga kuno di siya naka-costly nga mga remedy alang ni ani mga solusyon mga higala sa baha, no? So anyways, mga higala, mga katay kong oras sa ngalan sa Tibok Persa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao, ko Kauban Armando Finiquito alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas hangtod sa daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.